Huwag kang mag-alala, Mateo. Ligtas na si Celestine. Sa wakas, ang bato ng babaeng iyon ay nasa katawan na ng mahal mo. Wala siyang kaalam-alam at mananatili itong sikreto ng pamilya Fu. Ang boses ni Doña Isabela ay malamig at puno ng pagmamalaki. Tila isang reyna na nagtagumpay sa isang madugong labanan. Sa labas ng pinto ng VIP suite, nakasandal si Maricel sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na supot na naglalaman ng mainit na sopas at isang rosaryong galing sa Quiapo. Kapos ang kanyang hininga at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang sariwang sugat sa tagiliran. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang ilabas siya sa recovery room. Labag sa utos ng doktor, pinilit niyang tumayo at maglakad patungo sa simbahan ng Quiapo. Kahit pa ang bawat hakbang ay tila hinihiwa ang kanyang laman. Doon, sa harap ng itim na Nazareno, lumuha siya sa pasasalamat. Buong puso niyang pinaniniwalaan na ang pagbibigay niya ng sariling bato ay ang tanging paraan upang madugtungan ang buhay ng kanyang asawa. Inakala niya, ang sakit na kanyang tinitiis ay ang kanyang thalos o alay para sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit ang mga salitang narinig niya sa loob ng silid ay mas matalas pa sa kahit anong scalpel na humiwa sa kanyang katawan. Nanigas ang kanyang buong pagkatao nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa, ang boses na dati ay nagpapatahan sa kanyang mga takot. Salamat, Mama. Alam kong mahirap ang pinagawa ko sa inyo ni Celestine, pero hindi ko kayang mawala siya. Si Maricel, sanay naman siyang magtiis. Galing siya sa hirap, kaya alam kong kakayanin niya ang kahit anong sakit para sa akin. Bumagsak ang supot ng sopas sa sahig, ngunit walang tunog ng pagkabasag ang narinig sa pandinig ni Maricel dahil sa lakas ng dagundong sa loob ng kanyang ulo. Ang init ng likido ay kumalat sa kanyang paanan, tila ang dugong dahan-dahang tumatagas mula sa kanyang benda. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang puting ilaw ng ospital ay naging malabo at ang bawat hininga niya ay naging isang saksak ng katotohanan. Hindi para kay Mateo ang kanyang sakripisyo. Hindi para sa asawa niya ang bahagi ng kanyang katawan na kanyang ibinigay. Ibinigay niya ang kanyang kalusugan, ang kanyang lakas, para sa babaeng kinamumuhian niya, para sa kabit ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang mas matinding pangamba ang gumising sa kanyang diwa. Ang kanyang anak, si Lito. Naalala niya ang sinabi ni Doña Isabela bago ang operasyon na kailangan din ng minor check-up para sa batang bingi dahil sa mahinang resistensya nito. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang pinto. Hindi sapat upang makita siya, ngunit sapat upang masilayan ang loob ng silid. Doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tabi ng kama ni Celestine, hinahalikan ng kamay ng babae habang ito ay mahinang natutulog. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang isang folder ng medical records. Sa itaas nito, naroon ang litrato ni Lito. Ang atay ng bata ay saktong-sakto para sa anak ni Celestine. Dagdag ni Doña Isabela habang humihigop ng tsa, tila pinag-uusapan lamang ang panahon. Mabuti na lang at bingi ang batang iyon. Hindi niya kayang ireklamo ang sakit. Isang malaking utang na loob nila sa atin na kinuha natin sila mula sa kalsada. Ang kaunting bahagi ng kanilang laman ay maliit na kabayaran lamang para sa dangal ng pamilya Fu. Ang mga salitang utang na loob ay tila mga lason na pumasok sa kanyang mga tainga. Ang kanyang Lito, ang kanyang 5 taong gulang na anak na walang malay, na nabubuhay sa katahimikan, ay pinagnakawan din ng laman para sa isang batang hindi man lang nila kaano-ano. Ang galit na dati ay wala sa puso ni Maricel ay biglang nagliyab, isang apoy na mas mainit pa sa lagnat na nananalaytay sa kanyang katawan. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa silid at kaladkarin si Doña Isabela.
Nais niyang saktan si Mateo hanggang sa maramdaman nito ang bawat hapdi ng kanyang peklat. Ngunit ang kanyang katawan ay bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na sematop. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang bawat patak nito ay tila natuyo na sa tindi ng puot. Ang rosaryong hawak niya ay napigtas, ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, tila ang kanyang mga pangarap na nawasak sa isang iglap. Bakit ang pamilyang tinawag niyang tahanan ang siya ring pumatay sa kanyang kaluluwa? Bakit ang lalaking sinamba niya bilang asawa ang siyang nagbenta sa kanyang pagkatao? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ospital, isang pangako ang nabuo sa puso ni Maricel. Isang pangakong hindi galing sa pag-ibig, kundi sa isang ina na handang maging halimaw para sa kanyang anak. Kung ang pamilya Fu ang nagnakaw ng kanyang laman, siya ang kukuha sa kanilang kapayapaan. Nananatili siyang nakaupo doon, duguan at wasak, habang ang boses ng mga taong nagtaksil sa kanya ay patuloy na nagtatawanan sa loob ng silid. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang pagbabalik. Panginoon, kung ang sakripisyo ko ay naging kasangkapan ng demonyo, may puwang pa ba para sa katarungan sa mundong ito? Tingnan mo ang sarili mo, Maricel. Isang basahan na pinulot namin sa putikan at ngayon ay may lakas ka ng loob na tumingin sa akin ng ganyan? Huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa pamilya. Fu, baka nabulok ka na sa hirap kasama ang anak mong kulang-kulang. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang hagupit ng latigo sa loob ng marangyang sasakyan habang pabalik sila sa mansyon. Nakasandal si Maricel sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling tiyan. Sinusubukang pigilan ang pagkirot ng kanyang sariwang tahi. Bawat lubak sa daan ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang laman. Ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na dusa. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang nais niyang isigaw ay tila namamatay bago pa man ito makalabas. Sa tabi niya, si Mateo ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, tila mas interesado sa mga dumadaang puno kaysa sa asawang katatapos lamang operahan. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Tanging pagkabagot at pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Pagdating sa mansyon, hindi siya inalalaya ni Mateo. 2 katulong ang bumuhat sa kanya, hindi dahil sa pag-aalaga, kundi dahil ito ang utos ni Doña Isabela upang masigurong hindi siya makakatakas. Ipinasok siya sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, malayo sa marangyang master's bedroom na dati nilang pinagsasaluhan. Ang silid ay malamig, amoy alikabok, at tanging isang maliit na bintana ang nagbibigay ng liwanag. Dito ka muna, Maricel, kailangan mong magpahinga para mabilis gumaling ang iyong sugat. Isang malaking kahihiyan sa pamilya kung makikita ka ng mga bisita sa ganitong kalagayan. Wika ni Doña Isabela bago ito lumabas. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay umaling-awngaw sa buong silid. Isang malinaw na hudyat na siya ay isa ng bilanggo sa loob ng sarili niyang tahanan. Ilang oras ang lumipas, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mateo na may hawak na ilang piraso ng papel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang muka ay seryoso. Walang yakap, walang halik, walang tanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Pirmahan mo ito, Maricel. Malamig na utos ni Mateo habang inilalapag ang mga papel sa kanyang kandungan. Nang tignan ni Maricel ang mga dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Annulment papers at sa ilalim nito, isang kasunduan na isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa kanyang anak na si Lito kapalit ng isang halaga ng salapi. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Mateo, bakit? Ang tanging naibulalas niya sa gitna ng kanyang panginginig.
Ibinigay ko ang lahat. Ang buhay ko, ang laman ko, pati ang anak natin, ninakawan niyo ng bahagi ng katawan. Bakit kailangang umabot sa ganito? Lumingon si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Maricel ang tunay na kulay ng lalaking minahal niya. Walang pag-ibig, tanging pagkamuhi at paghamak. Dahil hindi ka kailanman naging sapat, Maricel, pinakasalan lang kita dahil iyon ang gusto ni Papa noon. Pero ngayon, si Celestine ang kailangan ko. Siya ang babaeng nababagay sa antas ko. Ang pagbibigay mo ng bato ay ang huling silbi mo sa pamilyang ito. Ituring mo na lang itong kabayaran sa lahat ng taon na pinakain at binihisan ka namin. Huwag kang maging madamot, Maricel. Utang mo sa amin ang buhay mo. Inilapit ni Mateo ang isang panulat sa kanyang kamay. Ang bawat salita nito ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Gusto niyang punitin ang mga papel, gusto niyang saktan ang lalaking nasa harap niya, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa huwisyo ay ang isipan na kailangan niyang mabuhay para kay Lito. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Lito? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mong alalahanin ang batang iyon. Mas mapapabuti siya sa piling namin kaysa sa isang inang walang pera at walang silbi. Pirmahan mo na ito kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa mga kasong isasampa namin laban sa iyo. Alam mo kung gaano kalakas ang impluensya ni Mama. Sagot ni Mateo bago siya tumayo at naglakad patungo sa pinto. Naiwan si Maricel na mag-isa, yakap ang mga papel na tila sumusumpa sa kanyang kinabukasan. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa kabilang silid. Isang mahinang iyak, isang uos na puno ng takot at sakit. Iyon ang boses ni Lito. Ang boses na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ang tunog ng kanyang anak na humihingi ng saklolo sa mundong pilit siyang pinatatahimik. Sa bawat hagulgol ng bata, ang peklat sa tagiliran ni Maricel ay tila kumikirot ng higit pa sa normal, isang paalala na ang kanilang dugo at laman ay magkadugtong pa rin sa kabila ng lahat ng dusa. Ang bawat patak ng luha ni Maricel sa papel na hawak niya ay tila isang panata. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang maging biktima lamang ang kanyang anak. Ang katahimikan ni Lito ay magiging sigaw ng kanyang pagbangon. Paano niya maliligtas ang kanyang anak kung ang bawat pintuan ay nakasara at ang bawat tao sa paligid niya ay kaaway? Sa gitna ng dilim, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang latay ng pagtataksil bago siya tuluyang maging apoy na tutupok sa lahat? Ang sarap palang huminga ng malalim kapag alam mong may bago at malakas na buhay na nananlaytay sa loob mo, hindi ba? Maricel, parang pakiramdam ko, muli akong isinilang. Ang boses ni Celestine ay parang haplos ng pelus na may kasamang lason. Nakaupo siya sa gitna ng sala, nakasuot ng isang mamahaling seda na nightgown, habang ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at sigla. Siglang ninakaw mula sa katawan ng babaeng kasalukuyang nakatayo sa kanyang harap. Si Maricel ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang mabigat na pilak na tray. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa mismong pinag-operahan sa kanyang tagiliran. Ang bawat galaw niya ay tila isang babala mula sa kanyang katawan na anumang oras ay maaari siyang bumagsak. Ngunit ang malamig na titig ni Doña Isabela mula sa dulo ng silid ay pumipilit sa kanya na manatiling tuwid. Ipatong mo ang tsaa rito, Maricel, at siguraduhin mong hindi ito masyadong mainit. Ayaw kong mapaso ang ating panauhin. Utos ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Tila isang amo na nag-uutos sa isang aliping walang halaga. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Nang yumuko siya upang ilapag ang tasa, nakita niya ang malaking diamond ring sa daliri ni Celestine. Isang singsing na dati ay pag-aari ng ina ni Mateo. Ang kirot sa kanyang puso ay mas matindi pa
kaysa sa hapdi ng kanyang sugat. Habang ang kanyang sariling bato ay tumutulong sa paglinis ng dugo ni Celestine, ang babaeng ito naman ang unti-unting lumilinis sa lahat ng bakas ni Maricel sa buhay ni Mateo. Salamat, Maricel. You're such a martyr, aren't you? Bulong ni Celestine nang sapat lamang upang marinig niya. Don't worry. Aalagaan ko ng mabuti ang kidney mo, pati na rin ang asawa mo. Isang nangiting mapang-asarang sumilay sa mga labi ni Celestine. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa sala. Hindi man lang siya tumingin kay Maricel na tila isang hangin lamang na dumadaan. Agad siyang lumapit kay Celestine, hinawakan ang balikat nito at hinalikan ang noo ng babae nang may tunay na pag-aalala. How are you feeling, hon? Did you take your meds? Malamig na tanong ni Mateo. Ang boses na yon, ang tono na yon. Iyon ang boses na ginagamit niya kay Maricel noong nanliligaw pa lamang siya sa probinsya. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. I'm fine, Mateo. Maricel is taking good care of me. Sobrang mapagbigay niya talaga. Sagot ni Celestine habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa namumutlang mukha ni Maricel. Hindi na nakayanang pigilan ni Maricel ang kanyang sarili. Ang tray sa kanyang kamay ay nagsimulang gumasgas sa ibabaw ng mesa. Lumilikha ng isang matinis na tunog sa gitna ng katahimikan. Bakit, Mateo? Mahina ngunit puno ng pait na tanong ni Maricel. Bakit dito pa? Bakit kailangang sa harap ko pa? Lumingon si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot at inis. Maricel, stop making a scene. Celestine needs a peaceful environment para sa kanyang recovery. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, bumalik ka na lang sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Recovery? Napatawa ng mahina si Maricel, isang tawa na mas masakit pa sa yak. Mateo, ako ang nag-alay ng laman para mabuhay siya. Ako ang asawa mo. Pero bakit parang ako ang basura sa bahay na ito? Asawa? Sabat ni Doña Isabela habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila bawat hakbang ng kamatayan. Huwag kang mapagmataas, Maricel. Ang isang babaeng galing sa kalsada na walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang pagiging matres at donor ay walang karapatang tawaging asawa ng isang foo. Isang transaksyon lang ang lahat at tapos na ang silbi mo. Lumapit si Doña Isabela kay Maricel at hinawakan ang kanyang baba. Pinipilit siyang tumingin sa mga mata nito. Maging pasalamatan mo na lang na pinapatuloy ka pa namin dito. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, makikita mo ang anak mo sa isang malamig na orphanage at ikaw naman ay nasa kalsada, muling namamalimos. Ang banggit sa kanyang anak ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa apoy sa loob ni Maricel. Ang kanyang lito. Ang tanging dahilan kung bakit tinitiis niya ang impyernong ito. Tumalikod ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang masayang usapan, tila wala ng tao sa harap nila. Sa isang maliit na sandali ng katahimikan, napansin ni Maricel ang isang bagay sa gilid ng sofa, isang maliit na laruan ni Lito, isang robot na gawa sa plastik, na kasalukuyang ginagamit ni Celestine bilang patungan ng kanyang maruming tsinelas. Iyon ang paboritong laruan ng kanyang anak. Ang laruang tanging nagbibigay ng saya sa tahimik nitong mundo. Ang makitang tinatapakan ito ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay ay ang huling mitya na pumutok sa kanyang pagtitimpi. Kinuha ni Maricel ang robot. Dahan-dahan, kahit pa ang pagyuko ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang tahi. Nilinis niya ang dumi nito gamit ang kanyang laylayan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, napansin niya ang isang maliit na pulang mantsa sa gilid ng laruan. Hindi ito pintura. Ito ay tuyong dugo. Dugo na alam niyang hindi sa kanya. Saan nanggaling ang dugong ito? At bakit ang laruan ng kanyang anak ay nasa sala? Samantalang ang sabi ni Mateo ay natutulog lang si Lito sa itaas. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay naging isang dambuhalang takot. May kung anong masamang nangyayari sa kanyang anak na hindi sinasabi sa kanya. Mateo,
Nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Maricel ay hindi na isang pagsusumamo, kundi isang banta na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang sulyap, nakita ni Maricel ang isang mabilis na pagdaan ng takot sa mga mata ng kanyang asawa bago ito muling naging malamig. Isang malaking lihim ang pilit nilang itinatago sa likod ng marangyang buhay na ito. Ano ang ginawa nila kay Lito habang siya ay walang malay sa loob ng operating room? Bakit tila ang bawat ngiti ni Celestine ay may kasamang amoy ng dugo ng kanyang anak? Huwag kang magbalisang parang nawawala sa sarili, Maricel. Ang anak mo ay ligtas sa isang lugar kung saan hindi niya maiistorbo ang pagpapahinga ni Celestine. Napakaingay ng batang iyon. Kahit hindi siya nakakapagsalita, ang mga uos niya ay nakakarindi sa pandinig. Ang mga salitang ito ni Mateo ay tila mga tinik na bumaon sa puso ni Maricel. Hindi siya nakinig. Binitawan niya ang hawak na basahan at mabilis na humakbang patungo sa hagdan. Bawat baitang ay isang hamon sa kanyang nananakit na katawan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na unos. Narating niya ang dulo ng pasilyo sa bahagi ng mansyon kung saan madilim at amoy lumang kagamitan. Doon, sa tapat ng isang maliit na pintuan na gawa sa mabigat na kahoy, narinig niya ang isang mahinang kalos. Hindi ito tunog ng isang taong naglalaro. Ito ay tunog ng isang nilalang na pilit kumakawala sa isang masikip na espasyo. Nang buksan ni Maricel ang pinto, ang amoy ng gamot at pagkabulok ay agad na sumalubong sa kanya. Sa gitna ng madilim na kwarto, nakita niya ang isang maliit na figura na nakabaluktot sa sahig. Si Lito, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang kanyang kaisa-isang kayamanan, ay nakahiga sa isang manipis na banig sa gitna ng mga kahon ng lumang gamit. Walang kibo ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila lunod sa sariling mundo ng katahimikan. Nang hawakan ni Maricel ang maliit na balikat ni Lito, napansin niya ang matinding init na nanggagaling sa katawan nito. Ang lagnat ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa lakas ng kanyang anak. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang suot na sando ng bata. Doon, sa maliit nitong tiyan, ay nakita niya ang isang benda na puno ng nanunuyong dugo at madilaw na nana. Ang sugat mula sa check-up na sinasabi ni Doña Isabela ay hindi isang simpleng sugat. Ito ay isang mahabang hiwa na hindi man lang natahi ng maayos. Tila isang hayop na kumatay at kinuha ang bahagi ng lamang loob nito nang walang pakundangan. Diyos ko, Lito, anong ginawa nila sa'yo? Ang bulong ni Maricel ay naging isang hikbi na hindi na niya napigilan. Naramdaman ng bata ang pagyanig ng balikat ng kanyang ina. Dahan-dahan itong lumingon. Bagamat walang naririnig si Lito, ang pag-ibig sa mga mata ni Maricel ay sapat na upang kilalanin niya ang tanging taong hindi siya kailanman sasaktan. Isang mahinang uos ang lumabas sa tuyong labi ng bata. Isang tunog na puno ng paghingi ng saklolo. Ito ang golden moment sa gitna ng madilim na silid. Isang sandali kung saan ang 2 pusong sugatan ay nagtagpo. Kinuha ni Maricel ang kamay ng anak at inilagay ito sa kanyang pisngi. Nais niyang sabihin na narito na siya, na hindi na niya papayagang masaktan pa ito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng matinding puot. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang daliri na tumuro sa kanila. Nakatayo doon si Doña Isabela. Hawak ang isang desusing pamaypay na dahan-dahang ibinubukas at isinasara. Lumilikha ng isang ritmikong tunog na tila bawat tibok ng takot sa dibdib ni Maricel. Sabi ko na nga ba, dito kita matatagpuan. Wika ng matandang babae. Ang boses ay puno ng panghahamak. Huwag kang masyadong madrama, Maricel. Ang bata ay binigyan namin ng sapat na pagkain. Ang sugat na yan ay kusang hihilom
Gaya ng paghilom ng sugat ni Celestine, isang malaking karangalan para sa batang yan na ang kanyang atay ang nagdugtong sa buhay ng magiging tagapagmana ng pamilya Fu. Tagapagmana? Ang boses ni Maricel ay naging matigas na tila bakal. Isang bastardo ang ililigtas niyo gamit ang buhay ng anak ko? Doña Isabela, tao ang anak ko. Hindi siya piyesa ng sasakyan na maaari niyo lang pagkuhanan ng kailangan niyo. Sa pamilyang ito, Maricel, ang lahat ay may presyo. Sagot ni Doña Isabela habang humahakbang papalapit. At ikaw, ang tanging presyo mo ay ang pagiging kasangkapan. Ngayon, kung ayaw mong tuluyang mawala sa iyo ang batang yan, sumunod ka sa gusto ko. Bukas na bukas din, may mga dokumentong kailangan mong pirmahan sa harap ng aming abogado. Kapag ginawa mo yon, baka payagan ko pa kayong manatili rito sa loob ng bodega. Tumingin si Maricel sa kanyang anak na ngayon ay nanginginig sa matinding lagnat. Alam niyang kapag nanatili sila rito, ang kamatayan ay hindi malayo. Ang mansyong ito na dati ay pangarap niya, ay isa palang dambuhalang kabaong na dahan-dahang nagsasara para sa kanilang mag-ina. Isang matinding desisyon ang nabuo sa isipan ni Maricel habang yakap ang kanyang anak. Hindi na siya ang mahinang babaeng nanggaling sa Quiapo. Ang bawat hapdi ng kanyang peklat ay naging isang paalala na ang panahon ng pagtitiis ay tapos na. Sige, Doña Isabela. Gagawin ko ang gusto nyo. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Itinago ang mapanganib na ningning na nagsimulang sumiklab sa kanyang paningin. Nang lumabas ang matanda, naiwan ang katahimikan sa silid. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, narinig ni Maricel ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Isang mahinang kalos ng mga paa sa tuyong dahon at isang boses na pabulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Sino ang taong ito na naglalakas loob na lumapit sa kuta ng mga Fu sa gitna ng gabi? At ano ang kinalaman nito sa misteryosong dokumentong pilit na pinapapirmahan sa kanya ni Doña Isabela? Hindi lahat ng nakaputi ay anghel, Maricel. Minsan, ang pinakamalinis na uniforme ang nagtatago ng pinakamaruming sikreto ng tao. Ang mga salitang ito mula kay Elena, ang nurse na dati ay nakatalaga sa recovery room, ay tila isang malamig na hanging dumaan sa batok ni Maricel. Kasalukuyang nasa madilim na sulok ng kusina si Maricel, pilit na naghahanap ng mainit na tubig at malinis na tela para sa sugat ni Lito nang biglang sumulpot ang nurse mula sa anino ng malalaking aparador. Bakit mo ako tinutulungan, Elena? Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kasama ka sa silid na yon. Nakita mo nang kumatay sila ng laman mula sa amin ng anak ko. Bakit ngayon lang? Yumuko si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, nakita ni Maricel ang bakas ng luha sa mga mata ng nurse. Dahil may anak din ako, Maricel, at bawat gabi, hindi ako makatulog dahil naririnig ko ang uos ng anak mo sa aking panaginip. Sagot ni Elena. Inutusan akong manahimik kapalit ng malaking pera, pero ang perang yon ay tila naging mga uling na tumutupok sa aking konsensya. Mabilis na lumingon si Elena sa paligid, sinisigurong walang ibang katulong na gising. May kinuha siyang isang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng kanyang suot na apron at iniabot ito kay Maricel. Ito ang mga orihinal na dokumento bago nila ito palitan para sa korte. Narito ang tunay na resulta ng lab ni Celestine at ang katotohanang hindi kailangan ni Mateo ng kahit anong transplant. Pinlano nila ang lahat, Maricel. Ang kasal nyo, ang pagbubuntis mo. Lahat ay bahagi ng isang mahabang paghahanda para maging imbakan ka lamang ng mga parte ng katawan para sa pamilya nila. Nanginig ang mga kamay ni Maricel habang hinahawakan ng sobre. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng lahat ng kasinungalingang binuhat niya sa loob ng maraming taon. Ito ang susi. Ito ang ebidensyang magpapabagsak sa tore ng mga Fu. Golden moment.
Sa gitna ng tensyon, lumapit si Elena kay Maricel at dahan-dahang inayos ang gusot na buhok nito na humaharang sa kanyang mukha. Isang simpleng kilos ng pagdamay, isang paalala na sa kabila ng pagiging biktima, si Maricel ay isa pa ring babae na karapat-dapat sa respeto. Hindi siya sumagot, ngunit ang pagtango ni Maricel ay sapat na upang magkaintindihan ang dalawang babaeng kapwa naging biktima ng sistema ng mga makapangyarihan. Itago mo yan, Maricel, at mag-ingat ka. Si Doña Isabela ay may mga mata sa bawat sulok ng bahay na ito. Babala ni Elena bago ito mabilis na lumabas patungo sa pintuan ng mga lingkod bahay. Nagmamadaling bumalik si Maricel sa bodega kung nasaan ang kanyang anak. Isinilid niya ang sobre sa loob ng kanyang luma at kupas na bag. Itinatago ito sa ilalim ng mga damit ni Lito. Ngunit bago pa man niya maisara ang zipper, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Amoy alak ito at ang kanyang mga mata ay mapula. Tila isang hayop na naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Anong ginagawa mo rito sa dilim? At bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng hinala. Inaalagaan ko lang ang anak ko, Mateo. Mataas pa rin ang lagnat niya, sagot ni Maricel. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, kahit na tila sasabog na ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi nakinig si Mateo. Lumapit siya sa kama at tiningnan si Lito na ngayon ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Pagkatapos, lumingon siya sa bag na hawak ni Maricel. Anong itinatago mo sa bag na yan? Parang kanina mo pa yan pilit na isinasara. Wika ni Mateo habang marahas na hinablot ang bag mula sa kamay ni Maricel. Wala iyan, Mateo. Mga gamit lang ni Lito yan. Sigaw ni Maricel, pilit na inaagaw ang bag. Ngunit itinulak siya ni Mateo dahilan upang mapaupo siya sa sahig at muling dumanas ng hapdi ang kanyang tahi. Sinimulang ilabas ni Mateo ang mga laman ng bag. Isa-isang nahulog sa sahig ang mga maliliit na sando, ang robot na plastic at ang mga gamot. Ang brown envelope ay dahan-dahang lumitaw sa gitna ng mga kalat. Napatigil ang hininga ni Maricel. Ang kanyang buong kinabukasan, ang pagkakataon niyang makalaya, ay kasalukuyang nasa loob ng sobreng iyon. Isang maling galaw at hindi lamang siya ang mawawala, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang anak. Sino ang nagbigay kay Mateo ng impormasyon na may itinatago si Maricel? At ano ang gagawin ni Mateo kapag nalaman niyang ang sarili nilang nurse ang nagtaksil sa kanila? Huwag mong subukan, Maricel. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo kapag napatunayan kong nagtataksil ka sa pamilyang ito. Ang boses ni Mateo ay tila isang lason na bumabalot sa hangin ng madilim na bodega. Hawak na niya ang dulo ng brown envelope. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinihila ang laman nito. Napapikit si Maricel. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang himala ang nangyari. Mula sa labas, isang malakas na pagkulog ang yumanig sa buong mansyon, kasunod ng paghampas ng sanga ng puno sa bintana na nagdulot ng pagkabasag ng salamin. Sa gulat ni Mateo, nalasing at hindi matatag ang balanse, ay napaatras siya at nabitawan ng bag. Kasabay nito, si Lito ay biglang dumaing ng malakas at nagsimulang magsuka dahil sa tindi ng lagnat. Ano ba yan? Nakakadiri! Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namula sa pandidiri habang tinitingnan ang nadumihan niyang sapatos. Linisin mo yan, Maricel. Napakawalang silbi mo talaga. Pati ang anak mo ay pabigat sa pamamahay na ito. Dahil sa sobrang pagkasuklam, mabilis na lumabas si Mateo ng silid. Hindi na inalala ang sobrang pilit niyang tinitingnan kanina. Naiwan si Maricel na nanginginig, ngunit alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Walang bukas para sa kanila sa loob ng bahay na ito. Lito, anak,
Kailangan na nating umalis. Ngayon na, bulong ni Maricel habang mabilis na isinisilid muli ang sobre sa loob ng kanyang damit. Idinidikit ito sa kanyang balat, malapit sa kanyang sugat. Binuhat ni Maricel ang kanyang anak. Ang bigat ni Lito ay tila isang dambuhalang pasanin para sa kanyang katawan na katatapos lang operahan. Ang bawat pag-angat niya ng paa ay nagdudulot ng matinding hapdi. Tila ang bawat tahi sa kanyang tagiliran ay isa-isang napapatid. Ngunit ang takot na muling makita si Mateo o si Doña Isabela ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Dumaan siya sa likurang bahagi ng kusina. Ang ulan ay tila isang dambuhalang gripo na bumubuhos mula sa langit. At ang bawat patak nito ay humahampas sa kanyang balat na parang mga maliliit na bato. Sa gitna ng dilim, isang anino ang humarang sa kanya. Si Nanay Rosa, ang pinakamatandang katulong sa mansyon. Maricel, ituloy mo lang ang pagtakbo. Bulong ni Nanay Rosa habang ibinibigay ang isang lumang kapote. Huwag kang lilingon. Sa dulo ng bakod, may butas na malapit sa mga halamanan. Doon ka dumaan. Salamat, Nay Rosa. Hindi ko po ito malilimutan. Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at pagod. Nagsimulang tumakbo si Maricel sa gitna ng masukal na halamanan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay tila humihila sa kanyang buong katawan pababa. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Pilit siyang pinatitigil, ngunit ang mahinang tibok ng puso ni Lito sa kanyang dibdib ang nagsisilbing lakas niya. Nang marating niya ang kalsada, ang gabi ay tila isang dambuhalang kabaong na walang katapusan. Ang kanyang mga paa ay sugatan na at ang kanyang kapote ay punit-punit na sa tindi ng hangin. Sa layo, nakakita siya ng isang maliit na tindahan na may nakaparadang lumang sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Ang mukha ay puno ng pagtataka nang makita ang isang babaeng duguan at basang-basa sa gitna ng bagyo. Tulungan niyo po kami. Ang anak ko. Ang huling salitang nabitawan ni Maricel bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi na niya naramdaman ang pagbuhat sa kanya. Hindi na niya narinig ang ingay ng makina ng sasakyan. Ang tanging natira sa kanyang isipan ay ang imahe ng isang pintuan. Isang pintuan na may nakasulat na pangalan. Attorney Gabriel Santos. Nang muling imulat ni Maricel ang kanyang mga mata, ang amoy ng lumang papel at mainit na kape ang sumalubong sa kanya. Nakahiga siya sa isang luma, ngunit malinis na sofa. Sa kanyang tabi, si Lito ay mahimbing na natutulog. Ang noo ay may nakatapi na basang bimpo. Sa harap niya, nakaupo ang isang lalaki na may malalim na mga mata at mukhang pagod sa buhay. Si Gabriel. Ang lalaking dati ay kilala sa kanyang katalinuhan sa korte, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan dahil sa pagwasak ng pamilya Fu sa kanyang karera. Gising ka na pala, wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mo? Sa tindi ng tahi mo, himalang hindi ka pa nawawalan ng dugo sa kalsada. Kailangan ko ng tulong mo, Attorney Santos, sagot ni Maricel. Pilit na bumabangon kahit pa tila umiikot ang paligid. Inilabas niya ang basang brown envelope mula sa kanyang damit. Hindi lang para sa akin, para sa anak ko, para sa lahat ng kinuha nila sa amin. Tiningnan ni Gabriel ang sobre. Pagkatapos ay tumingin siya sa sugatang mukha ni Maricel. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa silid. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Sino ang sumusunod sa kanila sa gitna ng bagyo? At mayroon pa bang sapat na lakas si Gabriel upang muling harapin ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay? Buksan mo ang pinto, Gabriel. Alam kong nandyan siya. Huwag mong sayangin ang oras ko sa isang basurang gaya ni Maricel. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo. Ang boses ni Mateo mula sa labas ng pinto ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng maliit na silid.
Sa loob ng madilim na kwarto sa likod ng estante, nakakulong si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa bibig ni Lito upang pigilan ang kahit anong tunog. Ang bawat salita ni Mateo, ang pagtawag sa kanya na basura, ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang namumutlang mukha. Inakala niya noon na ang peklat sa kanyang tagiliran ay isang medalya ng karangalan, isang patunay ng kanyang wagas na pag-ibig. Ngunit habang naririnig niya ang galit sa boses ng kanyang asawa, napagtanto niya na ang peklat na yon ay isang marka ng kanyang pagiging biktima, isang ukit ng kataksilan na habang buhay niyang dadalhin. Wala rito ang asawa mo, Mateo. At kung meron mang basura rito, iyon ay ang taong kumakatok sa pinto ko nang walang pahintulot. Ang malamig na sagot ni Gabriel ay umalingaw-ngaw. Narinig ni Maricel ang kalansing ng susi at ang mabigat na tunog ng pagharang ni Gabriel sa pintuan. Lumipas ang ilang minuto ng nakabibinging tensyon bago narinig ang papalayong mga hakbang ni Mateo at ang maugong na pag-alis ng sasakyan. Nang buksan ni Gabriel ang lihim na pintuan, bumagsak si Maricel sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis at ang kanyang suot na damit ay may mantsana ng sariwang dugo. "Maricel, ang tahi mo!" Bulalas ni Gabriel habang mabilis na lumapit at inalalayan siyang maupo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang laylayan ng damit ni Maricel. Napapikit ang abogado sa nakita. Ang tahi sa tagiliran ni Maricel ay hindi lamang bumuka. Ito ay namumula at may mga bakas ng impeksyon dahil sa pagtakbo niya sa gitna ng dumi at ulan. "Kailangan nating linisin ito. Tiisin mo, Maricel," bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at mga dokumento lamang ang hawak, ay naging maingat at malumanay. Dito naganap ang golden moment. Sa gitna ng amoy ng antiseptic at takot, ang mga mata ni Gabriel ay nakatitig sa sugat ni Maricel nang may tunay na pag-aalala. Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang tao. Ang bawat pagdampi ng bulak ay nagdudulot ng hapdi. Ngunit ang init ng mga kamay ni Gabriel ay nagbigay kay Maricel ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan. "Bakit mo ginagawa ito, Gabriel?" Mahinang tanong ni Maricel habang nakatingin sa kisame. Pilit na nilalabanan ang sakit. "Pwede mo naman kaming isuko. Pwede kang mabuhay ng tahimik. Dahil ang peklat mo, Maricel, ay nagsasalita." Sagot ni Gabriel nang hindi tumitingin. Sumisigaw ito ng katarungan at ang boses nito ay kapareho ng boses ng katarungang ipinagkait din sa akin. Hindi ako papayag na ang pamilya Fu ang laging may huling halakhak. Habang ginagamot ni Gabriel si Maricel, sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Fu, isang kakaibang eksena ang nagaganap. Si Celestine, na dati ay masigla at mapangapi, ay kasalukuyang nakahandusay sa kama. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo at ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding lagnat. "Mateo, tawagan mo ang doktor. Bakit ganito? Parang sinusunog ang loob ng katawan ko." Hiyaw ni Celestine, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Mateo. Ang kidney na ninakaw mula kay Maricel ay nagsisimulang maghimagsik. Ang katawan ni Celestine ay tinatanggihan ang bahagi ng laman na kinuha sa pamamagitan ng karahasan at dusa. Ang karma ay hindi na naghihintay ng tamang panahon. Nagsimula na itong maningil sa bawat patak ng luha ni Maricel. Sa opisina ni Gabriel, matapos mabenda ng sugat, tumayo si Maricel at humarap sa isang lumang salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang biktima. Ang bawat hapdi ng kanyang peklat ay tila nagsasabi sa kanya na siya ay buhay. At ang buhay na yon ay gagamitin niya upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya at sa kanyang anak. "Handa na ako, Gabriel," wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Sabihin mo sa akin, paano natin sila sisimulang wasakin?" Tumingin si Gabriel sa kanya
at iniabot ang isang listahan ng mga pangalan. Sisimulan natin sa mga taong tumanggap ng suhol, pero mag-ingat ka Maricel dahil may isang pangalan dito na hindi mo inaasahan. Sino ang taong tinutukoy ni Gabriel na malapit kay Maricel ngunit naging kasabwat ng mga Fu? At hanggang kailan kakayanin ni Celestine ang sakit ng katawang pilit na nagtataboy sa dayuhang laman sa loob nito? Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ibinibintang sa aming pamilya. Si Maricel ay matagal na naming kinukupkop, ngunit hindi namin akalain na ang pag-aaruga namin ay susuklian niya ng pagnanakaw at pagkidnap sa sarili niyang anak para lamang makahingi ng ransom. Ang boses ni Doña Isabela sa loob ng telebisyon ay puno ng pait at kunwaring luha, habang nakasuot siya ng isang itim na damit na tila nagluluksa. Sa tabi niya, si Mateo ay nakayuko, mukhang isang sawing asawa na pinagtaksilan ng kanyang minamahal. Ang balita ay kasalukuyang kumakalat sa bawat sulok ng bansa, at ang mukha ni Maricel ay nakabandera sa screen bilang isang wanted na kriminal. Sa loob ng madilim na opisina ni Gabriel, nakatitig si Maricel sa maliit na screen ng lumang TV. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang dagok na nagpapadugo muli sa kanyang mga sugat. Hindi totoo yan. Hinding-hindi ko gagawin yan kay Lito. Bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Ito ang contextual needle. Habang pinapanood niya ang karangyaan ng mga Fu sa TV, nararamdaman ni Maricel ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa at ang amoy ng murang antiseptiko sa kanyang benda. Ang miyamain ng tadhana ay napakasakit. Ang pamilyang nagnakaw ng kanyang laman ay siya pa ngayong nagmumukhang biktima sa harap ng buong mundo. Maricel, tingnan mo ito, tawag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay seryoso, habang itinuturo ang isang pangalan sa dokumentong nakuha nila mula sa ospital. Sabi ko sa'yo, may isang pangalan dito na hindi mo inaasahan. Ang taong nagpatunay sa korte na ikaw ay isang irresponsableng ina at pumirma bilang saksi sa paglilipat ng custody ni Lito ay si Aling Saling. Napatigil ang mundo ni Maricel. Si Aling Saling, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ina, ang kapitbahay na tinuring niyang pangalawang magulang sa probinsya. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Maricel ng lahat ng kanyang mga lihim bago siya dinala ni Mateo sa Maynila. Pati ba naman siya, Gabriel? Binayaran ba nila siya? Tanong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng matinding pagkabigo. Hindi ilang binayaran, Maricel. Pinangakuan siya ng bahay at lupa sa probinsya kapalit ng kanyang pirma. Ang pamilya Fu ay eksperto sa paghahanap ng kahinaan ng tao. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ang mga papel. Dito naganap ang golden moment. Nang makita ni Gabriel ang panginginig ni Maricel, hindi siya nagsalita. Sa halip lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Maricel sa ibabaw ng mesa. Hindi ito isang romantikong kilos, kundi isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang proteksyon laban sa malupit na mundo sa labas. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit, Maricel. Iyan ang gusto nila. Gusto nilang mawalan ka ng huwisyo para magmukha kang baliw sa harap ng batas. Bulong ni Gabriel. Pero paano tayo lalaban, Gabriel? Buong mundo na ang naniniwala sa kanila. Ang peklat ko, walang nakakakita nito. Ang sakit ko, walang nakakaramdam. Tikbi ni Maricel, ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Diyan ka nagkakamali, madiing sagot ni Gabriel. May isang tao pa tayong kailangang mahanap, si Dr. Villarreal. Siya ang nagsagawa ng operasyon sa iyo at kay Lito. Nakuha ko ang impormasyon na nagtatago siya ngayon dahil hindi siya binayaran ng buo ni Doña Isabela. Galit siya, at ang galit niya ang gagamitin natin.
Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa kalsada. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilay sa bintana ng opisina. Isang anunsyo mula sa isang megaphone ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Attorney Gabriel Santos, alam naming nasa loob si Maricel Fu. Lumabas kayo ng dahan-dahan at itaas ang inyong mga kamay. Huwag na ninyong pahirapan ang sitwasyon. Nataranta si Maricel. Gabriel, ang pulis, nandyan na sila. Mabilis na tumayo si Gabriel at kinuha ang isang lumang laptop at ang brown envelope. Hindi ito basta pulis, Maricel. Ang mga pulis na yan ay nasa payroll ng mga Fu. Kapag sumuko ka ngayon, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay sa presinto. Sa likurang bahagi ng opisina, narinig nila ang tunog ng pagkabasag ng isang bintana. May mga taong pilit na pumapasok mula sa likuran. Ang bitag ay dahan-dahang nagsasara. Paano makakatakas si Maricel sa gitna ng pagkubkob ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa kanya? At sino ang nagtip sa mga pulis tungkol sa kinaroroonan nila sa loob lamang ng ilang oras? Huwag kang lilingon, Maricel. Sa bawat segundong ititigil mo, unti-unti nilang nilalapitan ang kalayaan natin. Ang boses ni Gabriel ay tila isang maugong na bulong sa gitna ng kadiliman. Kasalukuyan silang gumagapang sa isang makipot at madilim na daanan sa ilalim ng sahig ng lumang opisina. Isang lihim na lagusan na itinayo noong panahon pa ng giyera. Naririnig ni Maricel ang yabag ng mabibigat na bota ng mga pulis sa itaas ng kanilang mga ulo. Tila bawat hakbang ng mga ito ay isang kulog na nagbabantang gumuho sa kanyang mundo. Yakap-yakap niya si Lito na sa kabila ng ingay at takot ay nananatiling tahimik. Ang maliit na katawan nito ay nanginginig sa takot na hindi nito maipahayag sa salita. Nang makalabas sila sa isang madilim na eskinita, malayo sa mga asul at pulang ilaw ng pulisya, mabilis silang sumakay sa isang lumang jeep na naghihintay sa kanila. Sa loob ng tumatagas na sasakyan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong na yari sa yero, binuksan ni Gabriel ang huling bahagi ng brown envelope na hindi pa nila lubos na nababasa. Maricel, kailangan mong maging matatag sa malalaman mo. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ka lang biktima ng isang pagkakataon. Ang pagtatagpo niyo ni Mateo sa probinsya 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon tadhana. Pinlano ang lahat. Iniabot ni Gabriel ang isang lumang dokumento na may tatak ng pamilya Fu. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maricel nang mabasa ang pamagat. Project Insurance Biological Compatibility Report. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, ang kanyang blood type, at ang lahat ng detalye ng kanyang kalusugan noon pang dalaga pa siya. Pinili ka nila, Maricel. Alam ni Doña Isabela na si Celestine ay may malubhang sakit sa bato mula pa noong bata. Naghahanap sila ng isang babaeng walang pamilya, malusog, at madaling manipulahin na magsisilbing imbakan ng organo para sa paborito nilang manugang, paliwanag ni Gabriel. Kaya ba? Kaya ba pinakasalan ako ni Mateo? Hikbi ni Maricel. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa kanyang pusong sugatan. Hindi niya ako minahal. Ang lahat ng mga gabi na sinabi niyang ako lang ang buhay niya. Kasinungalingan lang ang lahat. Higit pa doon, Maricel. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding puot. Tingnan mo ang petsa ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Namatay sila sa isang sunog sa inyong sakahan, hindi ba? Ang ulat na ito ay nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng inyong bahay ay binili ng mga Fu isang buwan bago ang sunog. Pinatay nila ang mga magulang mo para maging ulila ka, para wala kang ibang mapuntahan kundi ang mga bisig ni Mateo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng jeep. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Maricel at ang mahinang hilik ni Lito. Ang golden moment ay naganap nang titigan ni Maricel ang mukha ng kanyang anak.
Napagtanto niya na kahit si Lito ay hindi bunga ng pag-ibig para kay Mateo, si Lito ay ginawa lamang bilang isang backup, isang buhay na reserba para sa anak ni Celestine. Ang pagmamahal na ibinigay ni Maricel sa loob ng 5 taon ay itinayo sa ibabaw ng isang dambuhalang sementeryo ng mga sikreto. Hayop sila! Mga halimaw sila! Sigaw ni Maricel, ngunit ang kanyang boses ay walang tunog. Tila ang kanyang lalamunan ay napigtas na sa tindi ng sakit. Mayroon pa tayong isang alas, Maricel, wika ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Nag-send ng mensahe si Dr. Villarreal. Takot na siya para sa buhay niya. Magtatagpo kami sa isang lumang bodega sa pier. Siya ang magpapatunay sa lahat ng ito sa harap ng media. Mabilis na nagmaneho si Gabriel patungo sa pier. Ang amoy ng dagat at kalawang ay nagsimulang pumasok sa sasakyan. Ngunit nang makarating sila, ang tanging bumungad sa kanila ay isang ititim na van na mabilis na humaharurot palayo. Sa gitna ng kalsada, nakita nila ang isang salamin na duguan at isang puting coat na may burda ng pangalan ni Dr. Villarreal. Huli na tayo, bulong ni Gabriel habang sinusubukang habulin ang sasakyan, ngunit nawala na ito sa dilim ng gabi. Sa isang iglap, narinig nila ang tunog ng isang cellphone na nahulog sa semento. Ito ay pagmamay-ari ni Dr. Villarreal. May isang video na kasalukuyang nakarecord at hindi pa natatapos. Pinindot ni Gabriel ang play button. Ang mukha ni Dr. Villarreal ay puno ng pasa at dugo. Maricel, kung pinapanood mo ito, tumakbo ka na. Alam na nila kung nasaan kayo. Hindi lang ang pamilya Fu ang kalaban nyo. Ang gobyerno, ang pulis, lahat sila ay pag-aari na ni Doña Isabela. Ang tanging paraan para mabuhay ka ay ang... Biglang naputol ang video nang may isang putok ng baril na narinig sa background. Ang screen ay naging itim. Tila ang huling pag-asa ni Maricel ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Sino ang nag-utos na patahimikin si Dr. Villarreal sa harap mismo ng kanilang mga mata? At paano lalaban si Maricel kung ang bawat taong susubok na tumulong sa kanya ay unti-unting naglalaho sa anino ng kapangyarihan ng mga Fu? Huwag mong itago ang iyong mga sugat, Maricel. Ang mga peklat na yan, ang tanging katotohanang hindi nila kayang burahin ng kahit anong dami ng pera. Ang boses ni Gabriel ay matatag, ngunit may bahid ng pait habang iniaabot niya ang isang lumang cellphone sa nanginginig na mga kamay ni Maricel. Kasalukuyan silang nagtatago sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa isang lumang motel sa gilid ng highway. Ang amoy ng singaw ng aspalto at usok ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng takot sa loob ng silid. Sa labas, naririnig ang walang tigil na busina ng mga sasakyan. Tila bawat isa sa kanila ay nagbabantang ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Tiningnan ni Maricel ang screen ng cellphone. Nakita niya ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang balat ay maputla. Hindi na niya makilala ang babaeng masayahin na nanggaling sa probinsya 10 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng iyon ay matagal na nilang pinatay. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel. Kapag pinindot mo ang button na ito, wala nang balikan. Malalaman ng buong mundo ang mukha mo at malalaman ng mga Fu kung nasaan ka. Wala na akong ibang mapupuntahan, Gabriel. Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo. Pagod na akong tumakbo. Kung mamamatay man ako, sisiguraduhin kong kasama ko silang lulubog sa impyerno. Dahan-dahang pinindot ni Maricel ang leave button sa social media. Sa unang ilang segundo, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Pagkatapos, ang mga numero ng mga taong nanonood ay nagsimulang tumaas, daan-daan, libo-libo, hanggang sa naging milyon ang mga mata na nakatitig sa kanyang sugatang mukha. Hindi siya umiyak, hindi siya humingi ng awa. Sa halip, dahan-dahan niyang itinapat ang kamera sa kanyang tagiliran. Hinawi niya ang kanyang damit at doon, sa harap ng buong bansa,
ay ipinakita niya ang mahaba, mapula, at nanunuyong peklat mula sa operasyong nagnakaw ng kanyang bato. Ang peklat na ito ay hindi tanda ng aking pagkakasakit. Simula ni Maricel, ang bawat salita niya ay tila isang bala na tumatama sa katahimikan ng gabi. Ito ay tanda ng pagnanakaw, ang pamilya Fu. Si Mateo Fu at si Doña Isabela, kinuha nila ang aking laman para iligtas ang kanilang mga kasinungalingan. At ang mas masakit, kinuha nila ang bahagi ng atay ng aking 5 taong gulang na anak na bingi para sa isang batang hindi man lang namin kaano-ano. Ang mga komento sa screen ay nagsimulang dumaloy ng napakabilis. Tila isang baha ng galit at pagkagulat mula sa mga taong nanonood. Ang golden moment ay naganap nang biglang lumapit si Lito sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, naramdaman ni Maricel ang maliit na kamay ng kanyang anak na humahawak sa kanyang pisngi. Ang bata, na hindi nakakarinig ng anumang ingay, ay tumingin ng diretso sa lens ng kamera. Sa unang pagkakataon, pilit na ibinuka ni Lito ang kanyang bibig at naglabas ng isang mahinang tunog. Isang uos na tila isang pagsisikap na tawagin ang pangalan ng kanyang ina. Ang tunog na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang patunay ng buhay na pilit nilang kinitil. Tingnan niyo ang anak ko, pagpapatuloy ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang yakap ang bata. Siya ang sinasabi nilang basura. Siya ang batang itinago nila sa bodega habang ang kanyang sugat ay nagnana. Doña Isabela, Mateo, nasaan ang inyong konsensya? Ang katarungan sa bansang ito ay hindi para sa aming mga mahihirap. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang hatol sa inyo sa harap ng taong bayan. Natapos ang live broadcast, ngunit ang tensyon sa loob ng silid ay lalo pang tumindi. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ito ni Gabriel at ilagay sa speaker, ang boses ni Doña Isabela, ang umalingaw-ngaw, malamig at walang pakundangan. Napakagaling mong artista, Maricel. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang awa ng mga tao? Narinig ang isang mapanuyang tawa ng matandang babae. Tumingin ka sa labas ng bintana mo at huwag kang bibitiw sa anak mo. Dahil baka sa susunod na pagkakataon na imulat mo ang iyong mga mata, wala na siyang atay na ititira para sa iyo. Mabilis na tumingin si Maricel sa labas. Sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya ang 3 lalaking nakaitim na jacket na dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto ng kanilang silid. Ang bawat hakbang ng mga ito ay tila isang banta ng kamatayan na papalapit. Gabriel! Nandito na sila! Sigaw ni Maricel habang mabilis na binuhat si Lito. Narinig ang tunog ng isang malakas na pagtulak sa pinto mula sa labas. Ang kahoy ay dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Maricel na nawawala ang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Lumingon siya kay Gabriel at nakita niyang hawak ng abogado ang isang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng isang desisyong hindi na mababago. Tumakbo ka sa fire escape, Maricel. Ngayon na. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararating ang kalsada. Hiyaw ni Gabriel habang itinutulak siya patungo sa bintana. Paano makakatakas si Maricel kung ang bawat sulok ng motel ay napapalibutan na ng mga tauhan ng mga Fu? At bakit tila ang bawat kilos nila ay alam na alam ng kanilang mga kaaway bago pa man nila ito magawa? Ibigay mo sa akin ang bata, Mateo. Huwag mong hintayin na ang sarili mong mga kamay ang dumanas ng hapdi ng isang inang nawalan ng lahat. Ang boses ni Maricel ay hindi na nanginginig. Nakatayo siya sa gitna ng isang abandonadong bodega ng mga Fu sa pier. Ang kanyang suot na puting blusa ay basa na ng ulan at may bahid ng sariwang dugo na nagmumula sa kanyang muling bumukang tahi. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na figura ni Lito
nakasalukuyang hawak ng isang lalaking nakaitim sa dulo ng silid. Si Mateo ay nakatayo sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at bakas ng pagsisisi. Habang hawak niya ang kanyang cellphone, nakasalukuyan pa ring naglalabas ng mga abiso mula sa viral video ni Maricel. Ang karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isang dambuhalang bigat na ngayon ay sumasakal sa kanya. Maricel, umalis ka na. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Magpakalayo-layo kayo ni Lito. Pabulong na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ko alam. Nahahantong sa ganito. Hindi ko alam na papatay ni Mama ang mga magulang mo. Pera? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Mateo, ninakawan niyo ako ng laman, ninakawan niyo ako ng pamilya, at ngayon ay aalukin mo ako ng pera. Ang tanging gusto ko ay ang anak ko. Ibigay mo si Lito sa akin. Dito naganap ang golden moment. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Maricel kay Mateo. Hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Mateo at ipinatong ito sa kanyang tagiliran, sa mismong ibabaw ng kanyang nananakit na peklat. Naramdaman ni Mateo ang init ng lagnat at ang basang tela ng benda sa ilalim ng kanyang palad. Isang sandali ng matinding katotohanan ang dumaan sa pagitan nila. Isang paalala ng lahat ng sakripisyong ibinigay ni Maricel para sa isang kasinungalingan. Nararamdaman mo ba ito, Mateo? Bulong ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Ito ang buhay na kinuha nyo. Ito ang pag-ibig na ginamit nyo para sa inyong kasakiman. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mabibigat na hakbang sa semento. Pumasok si Doña Isabela. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit at puot. Hindi siya nag-atubili. Lumapit siya at mabilis na sinampal si Mateo ng napakalakas dahilan upang mapalingon ang ulo nito. Huwag kang maging mahina, Mateo. Ang babaeng ito ay isang peste. Hiyaw ng matandang babae. Lumingon siya kay Maricel nang may mapanuyang ngiti. Akala mo ba ay mananalo ka sa video mo? Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay ko na. Walang maniniwala sa isang baliw na ina. At ang mga magulang mo? Namatay sila dahil sa sarili nilang katangahan, hindi dahil sa akin. Inamin mo rin. Wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay kalmado na tila isang lawa bago ang bagyo. Inamin mong ikaw ang nag-utos na sunugin ang bahay namin para makuha ang lupa. Inamin mong ginamit niyo kami para sa mga organo ni Celestine. Oo, at anong gagawin mo? Hamon ni Doña Isabela habang dahan-dahang lumalapit kay Maricel. Wala kang testigo, walang nakakarinig sa atin dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas ni Maricel ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa, ang recorder na ibinigay sa kanya ni Gabriel bago sila naghiwalay sa motel. Ang maliit na pulang ilaw nito ay tila isang mata ng katarungan na kumikislap sa dilim. Malika, Doña Isabela, bulong ni Maricel. Ang buong mundo ay nakikinig. Ang mukha ni Doña Isabela ay naging kasing puti ng papel. Mabilis niyang sinenyasan ang mga lalaking nakaitim na sugurin si Maricel. Kunin niyo ang recorder na yan. Patayin niyo siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang mga bintana ng bodega ay nayanig, kasunod ng pagpasok ng isang liwanag na tila nagmumula sa mga sasakyan ng mga awtoridad. Narinig ang isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Isang sigaw ng sakit ang sumunod, ngunit hindi ito galing kay Maricel. Ang bawat isa sa loob ng silid ay napatigil. Tila ang oras ay huminto sa gitna ng karahasan. Sino ang natamaan ng bala sa gitna ng dilim at kaguluhan? At makakalabas ba si Maricel at si Lito ng buhay mula sa kuta ng mga halimaw na pilit silang pinupuksa? Hindi ko akalain na ang huling bala na tatapos sa lahat ng kasinungalingang ito ay magmumula sa sarili mong utos, Mama. Ang boses ni Mateo ay halos isang pabulong na lamang.
punong-puno ng pait at pagsisisi habang dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig at maduming semento ng bodega. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat kung saan dumapo ang bala, isang balang hindi para sa kanya, kundi para kay Maricel. Sa gitna ng kaguluhan, nang magpaputok ang isa sa mga tauhan ni Doña Isabela, hindi nag-atubili si Mateo na humarang. Ang dugong dahan-dahang kumakalat sa kanyang barong ay tila isang mantsa na hindi na mabubura sa dangal ng pamilya Fu. Napatigil ang lahat. Ang matinis na tunog ng pagputok ng baril ay tila nagpatahimik maging sa ihip ng hangin sa labas. Si Doña Isabela ay nakatitig sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang desusing pamaypay na hawak niya ay nahulog sa sahig. Lumilikha ng isang mahinang kalansing sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Mateo! Anak!" Ang hiyaw ni Doña Isabela ay puno ng desperasyon, ngunit bago pa man siya makalapit, ang mga pintuan ng bodega ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa mga sasakyan ng National Bureau of Investigation ay tumama sa bawat sulok ng silid, tila mga daliri ng katarungan na naglalantad sa bawat dumi at kasalanan. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon, kasunod ang mga armadong awtoridad. "Ibagsak ang mga sandata, huwag ninyong subukang tumakas." Ang boses ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Dito naganap ang golden moment, sa gitna ng ingay ng mga posas at ang pag-aresto sa mga tauhan ng mga Fu, dahan-dahang lumapit si Maricel kay Mateo. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng bawat peklat na iniukit ng lalaking ito sa kanyang pagkatao, naramdaman ni Maricel ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito pag-ibig, kundi isang malalim na habag para sa isang taong naging biktima rin ng sarili niyang kahinaan at ng ambisyon ng kanyang ina. Kinuha ni Maricel ang kanyang panyo at dahan-dahang ipinatong sa sugat ni Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon bilang mag-asawa. Sa sulyap ni Mateo, nakita ni Maricel ang isang paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito rin ay tungkol sa pagwawakas ng isang madilim na siklo. "Salamat, Maricel. Patawad." Mahinang bulong ni Mateo bago siya inakay ng mga paramedic patungo sa ambulansya. Ilang linggo ang lumipas, ang bansa ay nayanig sa tinaguriang transplant scandal of the century. Ang korte sa Maynila ay punong-puno ng mga tao at mga mamamahayag. Si Maricel ay nakatayo sa witness stand, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang kapayapaang nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Narito ang katotohanan," wika ni Maricel. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag habang ipiniplay ang recording ng pag-amin ni Doña Isabela. "Ang peklat ko ay hindi tanda ng aking kahinaan. Ito ang ebidensya ng isang pamilyang nagnakaw ng buhay para sa kanilang sariling kapakanan." Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro si Doña Isabela na nakaupo sa defendant's chair. Mukhang matanda at lupaypay, malayo sa dating reyna ng lipunan. Ang bawat salita sa recording ay tila bawat saksak ng katotohanan na hindi na kayang itanggi ng kahit anong dami ng salapi. Ang hatol ng korte ay malinaw. Anunsyo ng hukom. Ang tunog ng gabelo sa mesa ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Doña Isabela Fu, Mateo Fu, at lahat ng kasabwat sa ilegal na operasyong ito ay napatunayang guilty sa kasong human trafficking, serious physical injuries, at falsification of documents. Nang ilabas si Doña Isabela mula sa korte, ang mga tao sa labas ay nagsimulang sumigaw ng katarungan. Ang kanyang karangyaan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging natira sa kanya ay ang malamig na rehas ng bilangguan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakatanggap si Maricel ng isang balita mula sa ospital. Si Celestine
Ang babaeng kumuha ng kanyang bato ay kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Ang katawan nito ay tuluyan ng itinakwil ang ninakaw na organo. Ang karma ay tila isang maugong na dagundong na hindi titigil hanggat hindi nababayaran ang bawat patak ng dusa. Lumingon si Maricel kay Gabriel na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang mahabang tingin ang ipinalitan nila. Isang tingin na puno ng pangako na ang bawat sugat ay may panahon para gumaling. "Ano na ang gagawin mo ngayon, Maricel?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Bago pa man makasagot si Maricel, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana ng korte. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa araw na ito. Isang taong may hawak na isang sobrang itim. Ang huling piraso ng puzzle na magsasabi kung sino ba talaga ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Sino ang misteryosong taong ito na naghihintay sa labas ng korte? At mayroon pa bang mas malalim na lihim na hindi pa nailalantad tungkol sa nakaraan ni Maricel at ng pamilya Fu? Ang nakaraan ay parang isang malalim na sugat. Kahit anong tahi mo rito, dahan-dahang bubuka ang mga tahi kapag hinawakan na ito ng kamay ng katotohanan. Ang boses ng matandang lalaki ay tila isang maugong na bulong sa gitna ng malamig na hangin sa labas ng korte. Nakatayo si Maricel sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Yakap ang kanyang sarili habang ang ulan ay dahan-dahang tumitila. Ang lalaking nasa harap niya ay si Attorney Mendoza, ang matandang abogado na dati ay nagsisilbi sa kanyang ama sa probinsya bago ang trahedyang nagpabago sa lahat. Ang kanyang suot na barong ay kupas na at ang kanyang mga mata ay tila isang dambuhalang sementeryo ng mga lihim na matagal nang ibinaon. "Attorney Mendoza, bakit ngayon lang?" Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. 10 taon akong nagdusa. 10 taon akong naging alipin ng mga Fu." Dahan-dahang inabot ng matanda ang itim na sobre. Ang papel nito ay magaspang at amoy luma. Tila bawat hibla nito ay saksi sa isang krimeng hindi kailanman natulog. "Dahil ngayon lang ako nakalaya sa pananakot ni Doña Isabela." Maricel, pinagbantaan niya ang buhay ng aking pamilya. Ngunit nang makita kita sa telebisyon, nang makita ko ang tapang sa iyong mga mata habang ipinapakita mo ang iyong peklat, napagtanto ko na ang aking pananahimik ay isang dambuhalang kasalanan. Dito naganap ang golden moment nang buksan ni Maricel ang sobre sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang kanyang mga daliri ay nanginig nang mahawakan ng isang lumang litrato. Hindi ito litrato ng kanyang mga magulang, kundi isang kopya ng isang last will and testament. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nabasa niya ang katotohanang mas matindi pa sa pagnanakaw ng kanyang bato. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang simpleng magsasaka. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng lupain kung saan itinayo ng mga Fu ang kanilang pinakamalaking subdivision. "Ninakawan kanila ng higit pa sa iyong laman, Maricel," bulong ni Attorney Mendoza. "Pinatay nila ang iyong mga magulang hindi lang para sa lupa, kundi para makuha ang bilyong halaga ng insurance at manana para sana sa iyo. Ang pagpapakasal ni Mateo sa iyo ay hindi lamang para sa organo ni Celestine. Ito ay para masigurong walang sino man ang makakakuha ng yaman na dapat ay sa iyo." Napaupo si Maricel sa sementadong upuan ng parke. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap, ang bawat araw na kumakalam ang kanyang sikmura habang pinagsisilbihan ng mga Fu, ang bawat pasakit na dinanas ni Lito. Ang lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng kanyang sariling kayamanan. Ang mga Fu ay nabuhay sa karangyaan gamit ang dugo at pawis ng kanyang yumaong mga magulang. Hayop! Mga demonyo sila! Ang tanging naisigaw ni Maricel, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa tunog ng malalayong sasakyan. Sa kabilang dulo ng lungsod,
Sa loob ng isang madilim at mabahong kwarto sa ospital, si Celestine ay naghihingalo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telon at ang kanyang mga mata ay lubog na. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa tabi niya, si Mateo ay nakaupo. Ang kanyang braso ay may benda pa rin mula sa tama ng bala. Mateo, nararamdaman ko na siya. Bulong ni Celestine. Ang kanyang boses ay parang kalos ng tuyong dahon sa sahig. Nararamdaman ko ang galit ni Maricel sa loob ng katawan ko. Ang kidney na ito, parang sinusunog ang buong pagkatao ko. Hindi niya ako mapapatawad, Mateo. Kahit mamatay ako, hindi niya ako mapapatawad. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Celestine, ngunit wala siyang masabi. Ang bawat patak ng gamot sa IV bag ay tila isang paalala na ang lahat ng kanilang ninakaw ay hindi sapat upang bumili ng isang segundo ng kapayapaan. Bumalik ang eksena kay Maricel. Tumayo siya mula sa upuan. Ang itim na sobre ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Gabriel, na noon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa sasakyan. Gabriel, wika ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Ang akala nating katapusan ay simula pa lamang ng paniningil. Hindi sapat ang makulong sila. Gusto kong makita silang bumalik sa putik kung saan nila ako kinuha. Anong balak mong gawin, Maricel? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Gagamitin ko ang huling piraso ng katotohanan ito. Sagot ni Maricel habang tinitingnan ang dambuhalang gusali ng mga Fu sa malayo. Kung ang pamilya Fu ay nabuhay sa isang kasinungalingan, ako ang magiging katotohanang dudurog sa kanilang pundasyon. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang itim na motorsiklo ang humarurot sa kanilang tapat. Isang lalaking nakasuot ng helmet ang may mabilis na inihagis sa loob ng sasakyan ni Gabriel bago ito mabilis na lumayo. Ang tunog ng makina nito ay tila isang maugong na babala. Nang buksan ni Gabriel ang pakete, ang amoy ng luma at amag na bulaklak ang sumalubong sa kanila. Sa loob ay may isang maliit na sapatos ng bata. Ang sapatos na suot ni Lito nang mawala siya sa loob ng bodega. At sa loob ng sapatos, may isang liham na may nakasulat na dugo. Ang katarungan ay may dalawang mukha, Maricel. At ang isa rito ay hindi mo gustong makita. Sino ang nagpadala ng babalang ito gayong nasa kulungan na si Doña Isabela? At meron pa bang mas malalim na galamay ang pamilya Fu na handang pumatay para lamang manatiling tago ang huling lihim ng kanilang kayamanan? Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng doktor. May mga sugat na tanging ang alat ng dagat at ang tamis ng katahimikan lamang ang kayang magpagaling. Ang tunog ng mahinang paghampas ng alon sa pampang ang nagsisilbing musika sa bawat umaga ni Maricel. Wala na ang amoy ng antiseptiko, wala na ang malamig na semento ng bodega. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang sariwang hangin na may dalang amoy ng asin at ang init ng araw na humahaplos sa kanyang balat. Sa maliit na baybaying ito ng Batangas, malayo sa mga dambuhalang gusali ng Maynila, nahanap ni Maricel ang isang uri ng kalayaang akala niya ay kailanman ay hindi na niya makakamtan. Nakatayo siya sa harap ng kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan. Sa malayo, nakikita niya si Lito na naglalaro sa dalampasigan. Ang bata ay masigla na at sa kanyang tainga ay makikita ang isang maliit na device, ang susi sa mundong matagal nang ipinagkait sa kanya. Bawat galaw ni Lito ay tila isang himala sa mga mata ni Maricel. Ang bawat tawa ng bata, bagaman hindi pa rin ganap na malinaw, ay sapat na upang burahin ang lahat ng pait ng kanyang nakaraan. Dumating si Gabriel isang hapon. Bit-bit ang ilang mga libro para kay Lito at isang bungkos ng mga sariwang bulaklak para kay Maricel. Hindi na siya ang abogadong mukhang pagod sa buhay. May bagong ningning na ang kanyang mga mata. Naupo sila sa ilalim ng puno ng niyog. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Kumusta ang pakiramdam mo, Maricel?
Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-aalaga. Parang ngayon lang ako natutong huminga. Gabriel, sagot ni Maricel habang nakatingin sa malayo. Ang peklat ko, hindi na siya kumikirot kapag umuulan. Siguro dahil alam ko na ang katarungan ay nasa panig ko na. Dito naganap ang isang mahalagang sandali. Kinuha ni Maricel ang isang lumang sando ni Lito na may punit sa balikat. Kumuha siya ng karayom at sinulid. Ang bawat tusok niya sa tela ay tila isang paraan upang pagdugtungin ang mga piraso ng kanyang sarili na nawasak. Ang pagtahi niya ay hindi mabilis. Bawat galaw ay may kasamang pag-iingat at pagmamahal. Ito ang kanyang meditasyon, ang kanyang paraan ng pagpapatawad sa sarili sa lahat ng taon na hinayaan niyang tapakan ng kanyang pagkatao. Ina, napatigil ang kamay ni Maricel. Ang karayom ay nahulog sa buhanginan. Lumingon siya nang dahan-dahan patungo sa direksyon ni Lito. Ang bata ay nakatayo ilang metro ang layo mula sa kanya. Hawak ang isang seashell. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig sa kanyang ina. Lito, anong sinabi mo anak? Nanginginig na tanong ni Maricel. Ina, mama. Pag-uulit ng bata. Bagaman garalgal at tila hirap pa sa pagbigkas, ang tunog na yon ang pinakamagandang musikang narinig ni Maricel sa buong buhay niya. Tumakbo si Maricel at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ni Lito. Mga luhang hindi nagaling sa sakit, kundi sa wagas na kagalakan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng dusa sa kamay ng mga Fu ay tila naglaho, napalitan ng isang pag-asang kailanman ay hindi naman nanakaw sa kanya. Ngunit ang kapayapaan ay tila laging may kasunod na anino. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa tindahan, isang lalaking nakauniporme ng kartero ang huminto sa harap ng kanilang bakod. May inabot itong isang itim na sobre na may selyo ng gobyerno. Nang tignan ni Maricel ang nagpadala, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mateo Fu, New Bilibid Prison. Nanginig ang mga kamay ni Maricel habang hawak ang liham. Ang amoy ng papel ay tila nagdala sa kanya pabalik sa madilim na pasilyo ng mansyong Fu. Bakit siya susulatan ni Mateo pagkatapos ng lahat? Ano pa ang nais nito mula sa kanya ngayong wala na itong yaman at kapangyarihan? Huminga ng malalim si Maricel. Tumingin siya kay Lito na masayang naglalaro at pagkatapos ay sa liham na hawak niya. Ang desisyong buksan ito ay tila pagbubukas muli ng isang pintong matagal na niyang sinubukang ikandado. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dating pagsasama. Ito ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa iyong puso sa taong nanakit sa iyo ng labis. Ang boses ni Maricel sa kanyang isipan ay tila isang malumanay na bulong habang tinititigan niya ang itim na sobrang hawak niya. Nakaupo siya sa isang luma at kupas na bangko sa ilalim ng puno ng talisay. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa bawat titik ng pangalan ni Mateo na nakasulat sa labas ng sulat. Ang tunog ng papel na dahan-dahang napupunit sa kanyang mga kamay ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang sugat na akala niya ay tuluyan ng natuyo. Inilabas niya ang liham. Ang sulat kamay ni Mateo ay nanginginig, malayo sa matatag at mayabang na paraan ng pagsulat nito noong ito pa ang tagapagmana ng pamilya Fu. Sa loob ng liham, inamin ni Mateo ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat plano ni Doña Isabela, at ang katotohanang si Celestine ay pumanaw na dahil sa komplikasyon ng transplant. Maricel, sulat ni Mateo, wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong ang bawat tibok ng puso mo ay sumpa para sa akin. Ngunit nais ko lang malaman mo na sa huling sandali ng buhay ni Celestine, binanggit niya ang pangalan mo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na mamatay siyang daladala ang bigat ng iyong laman. Ang peklat mo ang naging multo namin sa loob ng selda.
Ngayong wala na ang lahat sa akin, napagtanto ko na ang tanging tunay na yaman ko ay ikaw at si Lito. Ngunit ako mismo ang pumatay sa pagkakataong yon. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang liham. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip na galit, isang malalim na pakiramdam ng kawalan o indifference ang nanaig sa kanyang puso. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo ay isa na lamang anino ng nakaraan. Isang estranghero na walang puwang sa kanyang bagong simula. Dito naganap ang golden moment. Kumuha si Maricel ng isang maliit na palayok na may nagniningas na uling. Dahan-dahan niyang inilagay ang liham ni Mateo sa ibabaw ng apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng dilaw na liwanag ang mga salita ng pagsisisi. Ang usok na nagmumula sa nasusunog na papel ay dahan-dahang humalo sa hanging dagat. Tila isang dalangin na sa wakas ay nakarating na sa langit. Hindi niya ito ginawa dahil sa galit, kundi dahil ayaw na niyang magtira ng kahit anong bakas ng pamilya Fu sa kanyang buhay. Maricel? Lumingon siya at nakita si Gabriel na nakatayo sa likuran niya. Hawak ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang abogado ay nakangiti. Ang kanyang muka ay payapa at puno ng pag-asa. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na dapit hapon. Tapos na, Gabriel, sagot ni Maricel habang tumatayo at pinapagpag ang kanyang laylayan. Simula ngayong araw, hindi na ako si Maricel Fu. Ibabalik ko ang aking tunay na pangalan. Ako ay si Maricel Salvatierra, ang anak ng mga magsasakang pinagnakawan, ngunit hindi kailanman nagapi. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maricel. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Isang tahimik na pangako ng isang kinabukasan na hindi na nakabatay sa mga papeles o kontrata, kundi sa tunay na pagmamahalan at respeto. Walang halik, walang mabulaklak na salita, tanging ang init ng kanilang mga palad ang nagsilbing saksi sa kanilang ugnayan. Sa di kalayuan, narinig nila ang masayang hiyaw ni Lito. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanila, bit-bit ang isang maliit na bangkang gawa sa kawayan. Ang kanyang mga paa ay pinaliliguan ng bula ng dagat, at ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng kulay rosas na langit ng paglubog ng araw. Ina! Gabriel, tingnan niyo! Sigaw ni Lito. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Yumuko si Maricel at niyakap ang kanyang anak. Ang peklat sa kanyang tagiliran ay naramdaman niya, isang mahinang kirot na nagsilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang kirot na yon ay hindi natanda ng dusa, kundi isang marka ng tagumpay. Ang peklat na dati ay simbolo ng pagtataksil ay isa na ngayong mapa ng kanyang muling pagkabuhay. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng abigat na ulap sa abot tanaw, ang mundo ay nabalot ng isang ginintuang liwanag. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila bumubulong ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan ang biktima ay naging bayani at ang katahimikan ay naging isang dambuhalang awit ng tagumpay. Ang lahat ay may katapusan, ngunit para kay Maricel, ang katapusang ito ay ang pinakamagandang simula ng kanyang buhay. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ginto o korona. Madalas, ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang gabi kung saan hindi mo na kailangang katakutan ang iyong sariling mga anino. Lumipas ang 5 taon mula nang yanigin ng iskandalong Fu ang buong bansa. Sa isang maliit na bayan sa dalampasigan, ang pangalang Maricel Salvatierra ay hindi na kilala bilang biktima, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa. Ang kanyang maliit na kainan ng mga sariwang huli sa dagat ay naging kanlungan ng mga manlalakbay at mga taong naghahanap ng kapayapaan. Ang bawat dingding ng kanyang kainan ay pinalamutian ng mga guhit ni Lito. Ang batang dati ay nabubuhay sa katahimikan, ngunit ngayon ay isang mahusay na pintor na nagpapakita ng kagandahan ng mundo
Sa pamamagitan ng kulay, si Doña Isabela ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang kanyang dati ay nagniningning na mga alahas ay pinalitan ng mga numero at unipormeng kupas. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na at ang tanging bumibisita sa kanya ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Si Mateo naman, matapos pagsilbihan ang kanyang parusa, ay piniling mamuhay ng mag-isa sa isang malayong lalawigan, dala-dala ang bigat ng isang buhay na nasayang dahil sa maling ambisyon. Ang pamilya Fu ay naging isang babala sa kasaysayan, isang paalala na ang anumang itinatayo sa ibabaw ng dusa ng iba ay kailanman ay hindi magiging matatag. Sa ilalim ng malawak na langit ng dapit hapon, naglalakad si Maricel kasama si Gabriel sa gilid ng dalampasigan. Ang kanilang mga hakbang ay sabay, lumilikha ng mga bakas sa basang buhangin na dahan-dahang binubura ng bawat paghampas ng alon. Hindi na kailangan ng mga singsing o marangyang kasalan upang patunayan ang kanilang ugnayan. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay isang tahimik na pagdiriwang ng pag-ibig na dumaan sa apoy at hindi natupok. Dito naganap ang huling sandali ng pagninay. Huminto si Maricel at dahan-dahang hinawakan ang kanyang tagiliran. Naroon pa rin ang peklat. Hindi na ito mapula, kundi isang maputi at matigas na linya sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, nang hawakan niya ito, wala na siyang naramdamang hapdi. Napagtanto ni Maricel na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga Fu. Hindi nito binura ang krim at hindi nito binalik ang mga taong nawala. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, sa pagiging biktima, at sa bawat gabing inakala niyang wala na siyang halaga. Ang pagpapatawad ang naging huling tahi na nagdugtong sa kanyang nawasak na pagkatao. Gabriel, tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nang ako mismo ay gusto ng sumuko. Ngumiti si Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Maricel. Ikaw ang nagligtas sa iyong sarili. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagkabuhay. Sa di kalayuan, narinig nila ang tinig ni Lito na tumatawag sa kanila para sa hapunan. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang dambuhalang tagumpay laban sa lahat ng pilit na nagpatahimik sa kanya. Sa bawat ina na binibigkas ng bata, nararamdaman ni Maricel na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging sulit. Ang peklat ni Maricel ay mananatiling bahagi ng kanyang katawan habang buhay, ngunit ito ay hindi na isang pilat ng pagtatraidor. Ito ay isa ng pilat ng pagtagumpay. Isang mapa ng isang inang nagbigay ng kanyang laman na wala ng lahat, ngunit sa huli ay nakatagpo ng isang kayamanang hindi kailanman mananakaw. Ang kayamanan ng sariling dangal at wagas na kapayapaan. Ang alon ay patuloy na hahampas sa pampang at ang araw ay patuloy na lulubog at sisikat. Ngunit para kay Maricel Salvatierra, ang bagyo ay tapos na. Ang tanging natira ay ang malawak na karagatan ng mga bagong pagkakataon at isang pusong puno ng pasasalamat sa bawat pintig ng buhay. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong marunong magtiis at maniwala sa himala ng bukas. Mga giliw kong tagapakinig, nais ko kayong pasalamatan mula sa kaibuturan ng aking puso dahil sa inyong matapat na pagsama sa paglalakbay ni Maricel mula sa dilim ng pagtataksil patungo sa liwanag ng katarungan. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, lalo na sa mga sandaling nakakulong si Maricel sa bodega at pilit na inaagaw ang kanyang huling pag-asa bilang isang ina, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding paghihirap. Ang bawat linyang aking isinulat ay tila isang piraso ng aking kaluluwa na dumanas din ng hapdi ng bawat sugat at peklat na inilarawan ko sa inyong mga pandinig. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hinaing
at dambuhalang lakas ng mga taong aking nakasalamuha sa tunay na buhay. Mga kababaihang may mga lihim na pasakit, ngunit may gintong puso na hindi kayang durugin ng anumang unos. Nais kong ipaalala sa inyo na ang pag-ibig, pag-asa, at lalo na ang pagpapatawad ay hindi mga tanda ng kahinaan. Ang mga ito ay parang isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaring kumurap, ngunit kailanman ay hindi tuluyang mapapatay hanggat may naniniwala. Ang ating mga peklat ay hindi dapat ikahiya dahil ang mga ito ay mga butil ng binhi na kailangang malibing sa dilim bago muling sumibol at mamulaklak ng mas maganda kaysa noon. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigan ng Batangas, kung saan natagpuan ni Maricel ang kanyang tunay na sarili, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa gitna ng kataksilan at pasakit na naranasan ni Maricel sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya, tama ba ang kanyang desisyon na piliin ang katahimikan at hayaan ang karma na humatol sa lahat? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, kaya mo rin bang bitawan ang puot para sa iyong sariling kapayapaan o hahayaan mong lamunin ka ng galit habang buhay? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting liwanag sa inyong mga puso. Kung ang paglalakbay na ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o nagpaantig sa inyong damdamin, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. Pindutin ang like at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang inyong bawat pakikibahagi ay ang siyang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating makulay na buhay. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kabanata ng ating mga panaginip. Maraming salamat po at naway palaging maging payapa ang inyong mga gabi.